Sige, pag-usapan na natin yung may ganun eh. Geopolitics. Geopolitics. Yan, interested ako. Lalo na Sentry, dito si ang Sentry. geopolitics natin. So, ano ba ang dapat na posisyon? Yan. Siyempre, dahil kailangan natin malaman ang utak ng isang talagang Intel planner. Eh, di ba? Yes, of course. So, ano dapat na posisyon ng Pilipinas sa nangyayaring ito sa mundo? Dun sa nangyari sa Iran ngayon, I agree with the position of the government na mag-call for peace tayo. Yes. Kung mag-pause muna, ano ba nangyayari talaga? Ano bang, baka, kasi pagka nagkatuluyan na talaga yan, baka may mga desperado dyan na mga gumawa na isang bagay na hindi na ma-undo. Tapos, pag kumalat yan, mabigat talaga ang repercussions. Lalo na sa Middle East na maraming Pilipino dyan. So, maraming naghahanap buhay. So, maraming mga economic repercussions sa atin. Ito na nga, yung sa gasolina, mabigat. So, pag nagkaroon ng ceasefire dyan, ng peace muna dyan, makaka-recover on so many fronts aside pa dun sa mababawasan yung mamamatay. Temperance and sobriety. Yan. Let sober minds and temperance rule the day. Tama naman. Diplomasya. Pero iba lagi sinasabi parang yung tayo daw, may sa gira. Sorry po. Easy. Sorry po. Sige, punta na ako doon kasi nabanggit ko na di ba? Yung pag sinasabi daw na nagpo-provoke tayo, na ano yung famous na sinabi, Sek, na Sabi ni Robin Padilla. yung mga anti-China na yan, sila ang tunay na pro-China. Yeah. Dahil pinoprovoke nila yung China na pumasok sa ating teritoryo at i-invade tayo. Yan. Hindi ka mag-get. No? 2012 pa lang, ini-invade na tayo. Ano ka ba? Ano ka ba? No? Pero hindi ko nababanatan si Sir. Pinanggap mo na eh. Hindi, ikaw kasi pinubok mo. Inamin ko na naman kung sinabi. Lead branch na. Ikaw talaga. Anong ibig sabihin? Anong stance mo? Pro-China, pro-US, pero syempre, di ba, hindi ibig sabihin na pag ikaw ay nag-stance, hindi gusto mo gera. Hindi mo automatic yun. Pro-Filipino people tayo. Lahat naman tayo rito pro-Philippines naman. Okay, kaso magkakaiba-iba dun sa foreign policy approaches. Ngayon, ito kasi, because of the geopolitical situation now, it's polarized ulit eh. So pupunta ka, either mapadpad ka sa China o dito sa allied countries, mga western countries. Pero ang kailangan natin dito, yung mga fundamental values ng bansa natin, may demokrasya tayo eh. Kaya hindi tayo pwedeng sumapi dun sa mga gaya ng China. Kaya ito yung default natin. Yan. Hindi lang US, Japan, Korea, Australia, yan yung mga traditional allies natin. Hindi ka maliligaw doon. So yun dapat. Ngayon, yung nangyayari naman sa West Philippine Sea, I agree with Sec Ronald, pangga-gaslight naman yung sinasabing tayo pa'y nagpo-provoke. Baliktad yun. At ito lang, i-remind ko lang, doon sa panahon ni Duterte, talagang sinabihan niya yung AFP, yung Philippine Navy at sa Air Force, in particular, na huwag magpatrolya dyan. He practically surrendered it. Tapos, sinabi mismo ng China, meron silang gentleman's agreement kay Duterte. Di ba? Pero yung pangka-gaslight ng mga maka-Duterte, ako raw yung nagbenta na. Ikaw na naman. Parang kailangan nilang magganon para to divert, to misdirect, para deflect. So, ganun yung nangyari. Kailangan, tayo, consistent. Pag sinabi ng ating Coast Guard or AFP na ganito yung nangyari, we have to believe them. Yes. At ito, hindi lang ito sila gumagawa, naka-embed yung media doon minsan. Di ba? So nakikita mismo. At alam din ng ating mga allies kung ano nangyari kasi sa satellite feed nila, nakikita kung sino yung nagpo-provoke talaga. So we have to hold our ground. Hindi natin kaya kailangan natin yung tulong ng mga kaalyado natin. Yun. Agree very much. So, Kaya yung ating Department of Foreign Affairs, sabi kasi nila ay maraming secret talks. Yan. Maraming secret of provisional agreements na wala nakakita. Huwag naman masyadong sikreto. Dahil yung strength natin dito sa paglaban sa China ay transparency. Nakikita ng mundo yung ginagawa nila. Huwag natin itago. Diba? Kaya DFA, hoy, gising!